Kayo pong mga taga Autentico. Mindoro at Marinduque, kalma lang kayo dyan. Alam namin sasakay kayo ng barko, sasakay kayo ng mga bus, papunta ng Masbate, diretso ng Bicol. Mga Manoy at Manay, marahay na aga sa inyong gabos. Yan sa Bicolandia, kalma lamang kayo, third batch kayo. Hayaan muna natin itong second batch, ang umalalay sa mga nasa first batch. At GGs% pa lang naman sa Metro Manila ang pumupunta sa EDSA. Inaasahan na 50% ng Metro Manila na mga kapatiran doon ay pupunta sa EDSA mamaya. Bukod pa yung mga mangilan-ngilan pa lang na galing ng Rizal sa Silangan, galing ng papuntang Kanluran o Norte, nauna na ang mga taga-Bulacan. So magandang umaga dyan sa mga taga-Bulacan. Ang aking ninong at ninang, siguro kung hindi senior citizen siya mga yan, ay talagang sasama pa Ninang Baby at Ninong Rudy dyan sa Bulacan. Magandang umaga sa inyo. Yung iba sa inyo dyan ay nakapunta na sa Metro Manila, mga taga-Pampanga. At sa 300 mahigit na kongregasyon ng Iglesia ni Cristo sa Metro Manila, North, South, East, West, na hindi pa po kasama dyan ang Rizal, ang Cavite, ang Bulacan at ang Pampanga, bagamat meron ng ilang mga kusa na pumunta. Yan po kasi naka-schedule, no? Kaya kung iipitin nila mga taga Metro Manila, yung mga umiipit, maiipit kayo ng mga taga Rizal, Pampanga, Bulacan, Cavite at Laguna. At yung iipit naman sa mga yan, ay iipitin kayo ng mga taga Bicol, iipitin kayo ng mga taga Mindoro at Marinduque, iipitin kayo ng mga taga Tarlac, Nueva Ecija, at maging ng Nueva Ecija, Ilocos at Cagayan. At sa ating pagkakaalam, ay mayroon ng mga taga Mindanao na sumasakay ng eroplano, ang iba ay nagbabarko, para sa ganoon ay makipagkaisa sa pagpapahayag sa pamahalaang ito, na parang manhid na po, manhid na sa karaingan ng taong bayan. Kaya sa umagang ito ay dalawa ang ating paksain, legal at illegal. At sa pamamagitan po ng ating sariling pagsusuri ay ating ihahanay dito, Kuya Jun Silva Lohero, Carisma de la Serna Guzman. Bakit hindi sinampahan ng kasong pandarambong yung mga sangkot na meron ng lumabas na mga testigo? Tama po ikaw. Bakit si Senador Marcoleta ay kinakasuhan na nagtataguyod ng pagsisiwalat ng katotohanan? Naaakit ako, nakakarisma ako sa iyong mga sinasabi, Carisma de la Serna Guzman. Yan nga ang ating papaksain ngayon bilang pagpapatuloy ng kahapon. Sa mga sumusubaybay sa akin, sa aking account, Joey Lipa, magandang umaga sa inyo. Mamaya ka tumawag, sister ko, na nasa Maynila na ngayon, sapagkat ako'y live na live at binabati ko ang mga sumusubaybay sa akin dito sa TikTok, sa aking programa sa YouTube. Mukhang may problema na naman ng internet, wifi. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa EDSA, kaya paputol-putol. Pero nakahanda po ang mga makikipagkaisa sa bagay na yan. Kung puputulan nila ng kuryente para madilim, nakahanda rin po. Kung iipitin nila para hindi makarating ang supply ng pagkain, nakahanda po. Ang Iglesia ni Cristo po hindi kumikilos ng hindi planchado at hindi nakahanda. Ang itinatanong natin sa gobyerno, nakahanda ba sila? Hindi para sa isang digmaan, sapagkat pare-pareho tayong Pilipino, nakahanda ba kayong makinig sa hinaing ng taong bayan? Uulitin ko ang tinalakay ko hapon sa mga sumusubaybay sa akin sa Facebook Live at sa TikTok, Autentico Lucena, at maging sa 105.3 FM na umaabot din po, maging ang 95.1 diyan sa bahagi ng SLEX hanggang Magallanes, Pasay at Parañaque. Huwag po kayo mag-alala. Kung hinaharang nila at hinarang na nga ang mga taga-Antipolo at balita ko ay sarado na roon ang mga galing sa Silangan, hayaan natin ang mga pulis, sumunod po tayo. Pag pinababalik nila tayo, hindi ho tayo pwedeng bumalik sapagkat nasa konstitusyon ang ating freedom and right to travel and to abode. Ang ibig ko sabihin ng abode, may kalayaan tayong manirahan, may kalayaan tayong tumigil sa isang lugar na gusto natin. Maliban sa 3 exceptions na sinasabi ng konstitusyon. Yan ay kung mayroong kumakalat na epidemya o ang problema ay pandemya, tulad ng pandemic. So, manatili kayo sa bahay, wag muna kayong lalabas. Justified yan. Kung mayroong tinatawag na banta sa seguridad, wala naman. Di ba? Sabi ng DILG, ginagalang nila, hayaan mo yung mga taga-MMDA na yan. Kung gusto nilang batakin ang lahat ng bus dyan na nasa EDSA, batakin nila lahat ng sasakyan. Dalhin nila doon sa Marikina, kung saan ay punong-puno na ng mga sasakyan ang MMDA motor pool doon. Titingnan natin kung hindi babara yan sa karsada ng Marikina at Antipolo. Hayaan natin ang MMDA. Ha? Kung pagbabayarin nila yung mga pinanggal nila, hayaan mo sila. Yan ay kasama sa mga risk o panganib na isinasakripisyo ng mga nakikipagkaisa diyan sa rally na yan. Ha? Hindi lamang ang kanilang hanap buhay, ang kanilang inabala. Mga nagtatrabaho din yan. Yung mga miyembro ng iglesia. May mga anak din yan. Nag-aaral din ang marami dyan. May hanap buhay din. Pero bakit sila nagsasakripisyo? Bakit? Para lamang ipakita ang pagkakaisa? Hindi ba ipinakikita din ng ibang samahan yan o organisasyon? Hindi ba nung linggo ay nag-rally din ang mga obispo?
Na ngayon ay nagpalabas ng statement, si Bishop Bagaporo ba yun? Iniimbitahan nyo pa nga ang iglesia eh. Sumulat pa kayo sa central office eh, para sumama sa inyo eh. Di ba? Ano sagot sa inyo? Hindi namin pinipigilan ng miyembro ng iglesia na sumama sa inyo. Pero ano nangyari sa rally nyo? Nilangaw kayo. Para kayong basurang nilalangaw doon at namaho kayo. Bakit? Wala kayong integridad para manawagan. Ultimo Katoliko, hindi pinaniniwalaan ang mga obispo at pare. Uulitin ko, mahigit 20 milyong Katoliko na supporter ng mga Duterte ang hindi na naniniwala sa mga obispo at pare. Kaya kung tuloy-tuloy ang mga paninira ninyo at pamamayad gamit ang pera din ng taong bayan sa inyong mga trolls na bayaran, bukod pa sa binabayaran nyo ang mainstream media, diretsa ang sasabihin ng programang ito, baka mas maraming Katoliko ang umalis sa simbahan at mag-iglesia ni Cristo. Inaamin mismo ni Padre Damaso Reyes, ang paring 40 taon ng takbo ng takbo. Kakaunti na lang ang umaattend ng misa. Bakit? Puro kayo politika. Pinipili lang ninyo ang mga politiko na binabanatan ninyo sa misa. Of course, may mga pare na napapanood ko. Manang Norma, Balukay Ducado, na yung baga bigat yung kanang, yung mga kababayan mong Ilocano at mga taga-Cagayan sa susunod na araw yon. Ha? Hayaan lang ninyo ang mga pulis na gampanan nila ang tungkulin nila. Maigi nga yan at andyan ang mga pulis sa karsada. O, hindi kasama sila sa nakakapakinig kung bakit lumabas ang iglesia. Tandaan nyo, kung mayroong organisasyon sa bansa na disiplinado at subok na ang pagkakaisa, hindi na kailangan subukin pa, yan ang iglesia ni Cristo. Hindi basta-basta yan lumalabas sa karsada nang walang mabigat na dahilan. Tandaan ninyo. At yung mga pumipinta sa sinasabi nilang selective justice. Ano ang ibig sabihin ng selective justice? Dahil ba si Marcoleta ang ipinagtatanggol ninyo? Bakit namin hindi ipagtatanggol si Marcoleta? Di ba? Kitang-kita mo naman kung paano binabali ni Ombudsman Boying Rimulya, isa sa mga traidor na Kabitenyo.